Ay magandang gabi po sa lahat. Let's talk about politics of the senators. Ang ating pag-usapan po, kumusta naman yung, ano, kumusta naman yung mga si Senator Ping Lacson, si Senator, si Senator Tolentino. So anyway, ang atin naman ang pag-usapan sa ngayon ay ang kanilang ano bang kanilang reaksyon? Ano kanilang katayuan pagdating sa dati nilang kakampi na si Duterte? Yan po ang ating pag-usapan sa ngayon. Sila ba ay takot o direkta magsalita para kakampihan si Duterte o mukhang hindi? Ito ba itong mukhang hindi. Mukhang mas takot sila kay Bongbong Marcos. O kung hindi ba sila takot kay Bongbong Marcos, ayaw nila na sila po ay matanggal sa linya ng alyansa. Akala ko ba daw si Ping Lacson ay declaring to be independent candidate. Pero ang nangyari po sa kanya ay ano pa ang tawag dito, sa ngayon, nagsasalita siya, nung tinanong sa tungkol kay Duterte, hindi siya alam ko, ang damdamin niya ay nakikita ko na gusto niya magsalita para kay Duterte. Pero hindi siya makapagsalita. Sa tingin ko naman ay natakot o ano. So, yan lamang ang ating pag-usapan dito sa ngayon. Maiksi lang naman ito. At saka, ang isa pang mahalaga dito, sa totoo lang, kahit binabansagan ng mga DDS si Tol Tolentino na traidor, ay in fairness naman sa mama, ay ano siya, although safe siya, takot din siya magsalita diretsahan, ay ipinapakita niyang kining ng kanyang salita na pumapabor pa rin kahit papano para kay Duterte. Yan po ang ano niya. So, nasa inyo na yan yun, mga taga-DDS, kung isuportahan niyo pa ba si Lacson o si at saka Tolentino, it's up to you. Pero kung ako naman, dahil gano'n ang style nila, they cannot speak for themselves on this matter of issue of very importance, big importance for Duterte, ay siguro, kung ako naman sa inyo, hindi nyo na iboboto to. Yun po ang solusyon ko, ang decision ko kung ako. Kasi I just want, kung talagang kakampi ko, no matter what, come what may. Walang kondisyon, unconditional kumbaga. Pero sa pagdating dito ay lumalabas po na hindi pala totoong matapang itong dalawang senador. Ay takot din pala kay Bongbong Marcos. Yan po ang napansin ko rito. So, hi no sa magandang gabi. Mayap Bengi sa mga Kapampangan. O, tapos sa mga Ilocano na imbag gabi. Maayong gabi sa tanang Ilonggo, mayad nga gabi sa tanang mga Karaya. Tapos maupay nga gabi sa mga waray-waray. Tapos marhay na banggi sa lahat ng mga Bicolano. Oh. Tapos Diyos nga kabo sa inyo. Tapos ang sunod, ang mga Cebuano, maayong gabi. Sa Bolano, maayong gabi. Dadyon kamo sa Bujol. Oh, tapos sa ano ba, taga Surigao, Marajaw nga duyom. Sa mga Tausog, Marayaw Dum, Happy Eid Fitr. Sa mga kapatid ko mga Muslim, lalo na mga kabats ko, kaklase ko sa Mindanao State University, Marawi, si Engineer Nerhanan, si Engineer Alex Muhammad, si marami pa sila, no? Si Engineer Kevin, si Engineer Sagusara Kapal. Oh, sino pa? Oh, tapos sa mga Branao, mga Maguindanao, happy magabi langon sa inyo. Happy Ramadan, happy Eid Fitr. Okay. I know how important and how
sacred is the affair today for you. All Muslims in the world are celebrating for that. At saka alam ko, humihingi din kayo ng tulong kay Allah na babigyan kayo ng magandang swerte para sa susunod na taon at until the next Ramadan. O ito, ikon ko muna, ibahagi ko muna sa inyo itong interview kay yung dalawang sikat na senador na si Ping Lacson at saka si Tol Tolentino. So ang particular na topic, point of ng bahagi ng kanilang interview, ang pinupunto ko po ay yung tungkol sa kanilang sinabi o reaction o sagot sa tungkol kay ang Duterte. pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Okay, ulitin natin. Ito, unahin natin ipresenta si Mr. Lacson, sunod si Mr. Tolentino. Isa lang po, bigyan ko kayo ng ideya kung ano marinig nyo rito ay medyo mabigat sa kanila para sumagot ng totoo. Hindi sila makatotohanan sa sagot nila. Very obvious na umiiwas sila sa isyo. Lumalabas din, takot din sila sa mga butante ni Dides at takot din sila sa kay BBM. Okay, si Otoy Nayakas Napay, gandang gabi, Katoto. Okay, si Jelly Robles, maayong gabi, Engineer Toto. So ito na po sila, pakinggan natin si Ping Lacson and then si Tol Tolentino. So every now and then, stop ko, mag-comment ako. Ang pinakamalaking issue, ang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Kayo po ba, nung nakita nyo, nung pinapanood nyo yung eksena na yun, ano po ang unang naramdaman nyo bilang... Ang unang naramdaman ko, ito, walang halong walang halong politika, walang halong awa. Yeah, kunwari pa, walang halong politika, walang halong awa. Ano ba yun? Masyado kang maiwas sumagot, Mr. Ping Lacson. Oh. Kasi kita mo naglalakad nakatungkol. Tapos alam naman natin na hindi talaga siya titigilan kung hindi maaresto. No? But then in the course of time, yung nag-analyze na yung mga legal luminaries, nakikinig naman tayo, hindi man tayo abogado, pero naman tayo. Hindi abogado. Premise niya, nagbigay siya ng kondisyon para ma-justify niya bakit hindi siya makapagsalita ng kung anong firm na mga salita, conviction na salita. Magbasa. So, ito yung isang particular na sitwasyon sa ating bansa na kung saan, damn if you do, damn if you don't, especially na kampanya ngayon. Damn if you say anything for or against the arrest. Sabi niya, ganon din masisira ka pa rin kung magsalita ka pabor o laban sa aresto. O yan. Damn if you don't say anything. At masisira ka pa rin kung hindi ka magsalita. At sinasabi ito, parang ayaw niya kukunin ang microphone pag tinanong siya. Yan ang napakahirap na tinatawag kami pagka yung sa press con. Kung pwede lang, ayaw namin hawakan yung mic Kasi ang problema kasi po, Mr. Ping Lacson, aminin mo na. Naglalaro ka kasi sa dalawang ilog. Nagbabangka ka sa dalawang ilog. Kaya takot ka kumuha ng microphone. Kung ako sa inyo, huwag nyo na iboto ito. Wala tong prinsipyo. Ito kulang to sa kwento niya. Hindi siya nagkukuha ng PDAP. But then, he is not a principled guy. This is big evidence for him. This is a good test for him. If he were still a premier, kahit sa premier man talaga, I would rather say that you are not all right. Nakalulugar, di ba? Ngayon, ako naman, ang maging comment ko lang, kasi nakapagbasa rin ako ng konti ng batasan. Kung legal ang pag-uusapan, legal yung... Ayan ka na naman, legal. Hindi illegal yun. Nagkwento ka pa naman, takot ka lang Bongbong Marcos. Kasi service ng warrant yan Kasi meron yung RA 9851. Ito yung... Hindi applicable ang 9851. Dadaan ka pa rin sa korte natin. Ano ka ba? Kasi mahilig ka kasi nung ikaw ay PAOK TF, task force sa Habagat, ay dami kang pinatay yun ang inakusahan sa'yo. Ang expectation ko sa'yo, yung impression ko dami mong pinatay. Kasama diyan pinatay mo na
mga kuratong baleleng. Kaya baliwala sa iyo, hindi sa iyo kailangan ng aresto. Hindi ka nag-aresto, pumapatay ka lang. Mas patindi ka pa kay Duterte. Sa patayan ng pag-usapan. Defining and penalizing yung crimes against international humanitarian law, Opo. genocide, and other crimes against humanity. And nakalagay doon, organizing jurisdiction and designating special courts. Opo. Ewan ko kung na-comply yun. Ang issue rito yung jurisdiction. Yeah. Kwento ka ng kwento, tapos hindi mo palang alam. Huwag ka na magkwento kung hindi mo alam. Una, hindi ka naman abogado, sabi mo. So, walang bigat yung sinasabi mo. Opo. Kasi binigay daw natin eh. So pag-issue ng jurisdiction, pupunta naman tayo sa Section 17. Ang nakalagay naman doon na may discretion yung state, parang Huwag ka na magsalita. Kahit anong discretion ng state, huwag na iboto ito kasi ipiling siyang ipagkanulo ang Pilipino, ipaaresto ng walang warrant of arrest. Huwag na iboto yan. Biro mo, adikain niya dito ngayon, pwedeng mag-aresto na walang warrant of arrest ang Pilipinas. Ay nako. Delikadong bagay na itong tao ito. may parang surrender pagka international court o international tribunal yung nauna nang mag-imbestiga, no? Nasa discretion ng state may surrender, hindi naman sinabing shall surrender, nasa option O dyan, tama ka. May. So, tipakinggan natin. Ang ibig sabihin, hindi obligado si Bongbong na arestuhin si Duterte at isurrender. So, siya nagsabi ha. Dito, hinulog niya si Bongbong. Pakinggan nyo. Pinakita, although indirect na pagkasalita, sinabi niya rito na ang may utak ng lahat na arestuhin si Duterte ay si Bongbong Marcos. Siya ang nagdesisyon. Pakinggan mo. pa rin kung ibibigay o hindi. Discretionary, oh. Discretionary. Mhm. Pero So, discretionary option ni Bongbong kung ibigay o hindi. Yan ibig sabihin. Kung ibigay si Duterte o hindi. maliwanag naman na kung sila na yung nauna na nag-imbestiga at saka nag-prosecute, ibigay mo sa kanila. Kasi wala naman tayong investigation dito. Opo. No, hindi ko alam kung nakapag-designate na yung in compliance do sa batas 9851. Kung nakapag-create na yung ating Supreme Court o yung court administrator ng special court or courts for the purpose. Kasi ano to parang unang-unang kaso to na Opo. first impression nito na kung saan So, wala pa palang court which is tama ka naman. Tama ka naman, nabasa mo nga ang batas. Nagsasabi doon sa Section 18 na kailangan mag-create ang Supreme Court ng korte na espesyal para sa genocide, crime against humanity, at saka war crimes. kaya nga maraming petition sa Korte Suprema. So, yun ang abangan na lang natin. Pero kung mali o tama yung ginawang pag-aresto, yung ginawang pag-turnover, ako, panahon na lang magsasabi niyan. Panahon. Wala kang panindigan, Ping Lacson. You do not need to be a lawyer to understand that only a court in our country can issue a warrant of arrest. So, huwag na iboto to. History na lang magja-judge, magbibigay ng magre-render ng judgment kung tama ba o hindi yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. So yung the manner by which the warrant of arrest was served para sa inyo ay Walang choice si ano Kasi nandiyan na Interpol. Another usapin, yung diffusion Yan, kinakampi man si Bongbong na naman. sa red notice. Yes, Ibang opo. usapin na naman yun. Red notice, maliwanag. Ito yung warrant, i-serve nyo. Opo. No? Yung diffusion yata parang hindi masyado malinaw. Opo. No? Pero ang governing pa rin dito, yung Republic Act na pinasa noong 2009. Ayan ka na naman, kumakampi ka na naman doon kasi huwag nyo iboto to. O malala ng mga DDS, huwag nyo iboto yan. 9851 na talagang kung legal at legal ang pag-uusapan, hindi mo masisisi yung gobyerno. Sabi mo nga, Katunyeng, di ba? Opo. Ano yung quote mo doon na lagi kong pinapanood na, bakit hindi ikaw na nga magsabi? Binabakbakan ka mo din. Opo. May nakausap po kasi ako na tao. Kasi una, sinabi, nung araw na yon na nag-usap kami ni Jerry, siyempre, katulad ninyo, sino ba naman hindi maawa Parang tatay, parang lolo natin. Sabi nga, nakatungkod na. Nagpahayag po ako ng pagkaawa ko dun sa matanda. Yeah. Pero sabi ko, meron din akong nakausap na ibang perspective naman na sinasabi, pwede naman yung pigilin yan. Yung presidente, ICC man o Interpol. Ibig sabihin, si Presidente ang nag-utos na iparesto. Simple. Pero
Kumbaga, Si Katunying at saka si Lacson ang nagsabi. matutuwa ka bang gawin yon? Eh, araw-araw kang binabakbakan ng Yeah. kabilang Dahil si partido. Netanyahu sa si Putin, may mga warrant sa Opo. ICC, pero tamo. Diba? Tapos, pwede talaga, may option talaga. Pero tulad na sinabi mo, para bang si Presidente Marcos, gano'n din ang sitwasyon niya. Dami if you do, dami if you don't. Kasi kung hindi mo rin gawin yon, sabi mo hindi naman tinitigilan din eh. Hindi tinitigilan, Diba? totoo po. Kung kayo Ay, halata ka talaga na pagpasip-sip ka rin. po ba presidente, ano gagawin niyo? Hindi ko alam kasi hindi ako presidente. Alam mo, nag-iwas pusoy. Desisyon na ano yan eh. Alam mo yung desisyon na yan, minsan sa magdamag na inisip mo, doon ka makakabuo ng desisyon eh. Yun yung discernment na tinatawag eh. Opo. Maski sa mga pang-araw-araw natin, yung mga major decisions, yung discernment talaga yung napaka-importante sa atin. No? Wala itong long-term na pinag-isipan, walang short-term na pinag-isipan. Discernment meaning, kasama na yung ano yan eh. Humingi ka nila ng ano bang guidance nyo rito? Mahal na Panginoon. Parang gano'n. Sa sitwasyon po ngayon, may mga mass movements, Oo. meron here and there, ano? Meron pa nga sa ibang bansa. Kayo po ay hindi lang dating PNP chief, hanggang ngayon, I'm sure may mga intel pa rin kayo nakakuha. Do you think this will escalate to something else po? Sa ngayon, parang hindi naman papunta doon. Ano? Opo. Kasi kung nag-escalate, dapat by this time, talagang full escalation na yan. Kasi yung kainitan ng panahon, noon sabihin natin, March 11? Yes. O yung give or take 1 week, yun ang kainitan. Kung nag-escalate na. Ang tanong kasi ng marami ngayon, Yan naman, ito naman si Tol Tolentino. Tingnan naman natin kung Tol. Paiwas din ko sa magot, pero I'll credit to him. Ang stand niya, kagaya rin sa akin na walang jurisdiction ang International Criminal Court sa kaso ni Duterte at saka sa pagkatao ni Duterte. Kasi nga, ganon din kami nakatwiran. Nung nagkaroon ng kaso, ay nagsampa sila, humingi sila ng investigation. Kasi investigation lamang ang the only manner na mag-acquire ng jurisdiction ng korte. So, kailan siya nag-acquire ng jurisdiction? Nag-attempt. Panahon na 3 years after na wala na sa ICC ang Pilipinas. So, kung ako tanongin nyo, sige, sa sunod ko na lang ipaliwanag, may mas malalim ako na argumento dyan. Ipagpatuloy natin ang pakinig kay Tol Tolentino. O mga DDS, iboto nyo pa ba ito? Di ba tinakwil nyo na ito? Sinabi nyo na traidor ito kay Duterte? iniiwan ba si Duterte ng ilan because of political convenience or expediency? Yan ang binabati ko sa inyo ng ilang followers niya. Magkaibigan pa rin ho kami. Kaibigan pa rin kami. magkaibigan. You can look at my statements immediately after the arrest. Kaibigan. Magkaibigan pa rin ba? Bukas, hindi ka na sikatan ng araw. March 12, March 13. Yun. Pag-usapan natin itong pag-aresto. So ito gusto ko, yes or no. Do you agree with how this administration handled or implemented the arrest warrant of the ICC? Siguro, Yan, takot siya. Takot siya magsalita. Takot siya magbigay ng kanyang opinion. wala na silang ibang modality na pwedeng gawin. Yun na yun. Kaya yun na yung pwedeng mode of execution. Pero makatarungan ba yung ginawa ng gobyernong ito kay Duterte? Siguro yung pagtingin na matanda, yung gano'n. So lahat naman tayo may emosyon eh. So if you base that on emotion, parang hindi tama. Pero anong pananaw niyo? Don't base it on Parang emotion. hindi tama. Base it on Parang hindi tama? Abogado ka, sabihin mo na kung tama o mali. Ganun lang kasimple. the case and the issue. Yung kasing nakikita sa Facebook, sa mga social media, emotion yun eh. So yung legality, hindi naman pinag-uusapan yung Article 59 or Article 16 ng Rome Statute. So pag tinignan mo yung legal issue, government can do that, government can't do that. So yung legality po nun, let the pretrial chamber decide Paiwas ka, paiwas. as to whether Article 59 should be used or Article 59 can be set aside. So kasi abogado po kayo, sir, 'di ba? So bilang abogado, nilabag ba ang karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte sa pagsakay sa kanya sa eroplano pagkatapos dinerecho sa dahig? May nilabag ba doon? Siguro po hayaan natin na sagutin niya ng Supreme Court dun sa mga, I think there are 3 habeas corpus petitions pending right now. So I'd rather wait for the Supreme Court decision. Paiwas ka naman. Ayaw magbigay ng opinion. Opinion mo lang naman yung pinakailangan dyan eh. Ayaw magbigay kasi takot ka kay Bongbong, maka-open ka kay Bongbong, takot ka sa DDS kasi baka hindi ka na iboboto ng mga DDS voters. Ako,
70% katotohanan pa naman kung bakit ayaw ni Chis Escudero magpatuloy ng impeachment kay Sara Duterte is takot sila lang mga senador na yun na nagpapahalal ngayon ay takot na hindi sila ibubuto sa Mindanao. Mind you, 70% mahigit po ng butante sa Mindanao ay bubuto yan ng pro-Duterte. At baka kalahati po ng butante sa Visayas ay pro-Duterte. Ganun lamang po ang kinatatakutan nila kung bakit ayaw nila magsalita. Yan din ang dahilan kung bakit ayaw ni Chis Escudero magsimula ng impeachment. Are you playing safe right now? Emotionally, masakit yon. Kasi matanda na, parang hindi man lang kasi galing sa travel, parang hindi man lang napagbigyan na makonsulta yung magpa-medical check-up doon sa doctor of his choice. So yung ganong aspeto. Yun lang. Yun nakita ko. Oo. Wala sa inyo yung dapat That's Gado. That's the application of Article 59. Yung sinabi ko at the outset. So what do you Ayan naman, iiwan ko po yan sa ICC. Bukas, hindi ka nasisikatan ng araw Duterte. So yung determination niya, yung pre-trial chamber na. Oo. Hindi na tayo dyan. Okay. Sinabi nyo rin noon, and I'd like to read this, sinabi ninyo that willing kayo maging abogado ni Senator Bato de la Yeah. Rosa kung ang warrant of arrest ay lumabas. Sinabi, no? I was Erap, iwanan mo si Bato. Erap. also asked in a press conference Yeah. last week. So sabi ko, merong statement si Senator De La Rosa na parang pinalitan na ako ni Attorney Roque. Tapos may sagot din ako. Wala pang sinabi po, Erap, si Bato, na iwan ikaw pa rin ang tinitingnan niyang abogado niya. That same press conference, sabi ko, paghihingi niya yung advice ko as a lawyer, following the canons of a lawyer, I'm willing to provide legal advice. In the same manner as I have a Philippine Justice Legal Center providing legal advice and counseling. Ikaw talaga, Erap, you violated your lawyer's out. Erap, bakit po, Erap? Bawal po sa Supreme Court na iwanan mong iyong kliyente. Iniwan mo na si Bato. Ikaw, Erap, pwede ka na ma-disbarred, Erap. Filipinos. Anong advice nyo kay Senator De La Rosa? Tungkol saan? Dapat ba mag-surrender siya or dapat magtago siya? Wala pa namang warrant eh. Kung lumabas ang warrant. Siguro alam naman niya yung gagawin bilang isang dating tagapagpatupad ng Ikaw talaga, Erap. Iwas ka pa, Erap. Ayaw pag-usapan si Bato. batas. Sinabi nyo noon, naniniwala kayo, walang jurisdiction Yes. ang ICC sa Pilipinas. Do you still believe Yeah, that? I still maintain that. Consistent Yeah, tayo dyan, 3 years. Pareha kami, Erap. Pareha kami ni Tol Tolentino. Pareho kami na walang patayuan, na walang jurisdiction, walang authority ang ICC sa kaso ni Duterte at saka ni mga pati kahit Pendigong. So if you still believe that, do you also believe then that the former president should not be before the ICC? Because in effect, you believe walang jurisdiction, but they are trying him for crimes committed in the Philippines. Yes, sinabi ko yon kasi kumalas na tayo doon sa ICC, and then kasi yung iba hindi naman naunawaan, no offense yung proseso eh. 1 year period yung effectivity nung pagkalas. So yung result ng botohan diyan, if I'm not mistaken, 3-2. Okay, sinasabi niya rito. Yan yung protocol sa apila ni Minardo Guevara sa appeals chamber mula sa decision ng pre-trial chamber na sinabi ng pre-trial chamber ay may jurisdiction ang ICC. Nang inapila niya sa pre-trial chamber, sinabi ng pre-trial chamber, ng appeals chamber, 3 doon ay nagdesisyon, huwag muna natin desisyon na ng jurisdiction, ipagpatuloy muna natin ang investigasyon. And dito naman sa 2 judge na yun, kumontra. Sabi niya hindi na pwede, wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So kaparehas po siya ng prinsipyo, kagaya kay Minardo Guevara, ganun din ang prinsipyo. Kagaya din sa akin, ganun din ang prinsipyo. So kagaya din kay Attorney Kaufman, gano'n din ang prinsipyo, at marami pang ibang abogado pareha din ang prinsipyo. Yung ibang mga abogado nagsasabi na may prinsipyo pa rin, may jurisdiction. Ang pinagbabasihan ay yung pag-examination daw ay nagawa before the withdrawal. So, ang examination, nag-anunsyo ang ICC
Office of the Prosecutor na mag-examine. Pero tapos, sinasabi nila at ang krimen na kinitingnan ay yung nangyari sa panahon na kasapi pa Pilipinas. Kaya sabi nila may jurisdiction. Sa kabila naman, sabi namin walang jurisdiction. Sa sunod ko na pag-usapan. Sa sunod na marami ako na bago na research na mga rason. Bakit walang jurisdiction? Pakinggan mo natin si Tol. So, two dissenting opinions. Yung pagkalas, 1 year. So, kahit yung ang ini-invoke ngayon, crimes were committed allegedly prior to the withdrawal. So, there's haba na itong ano natin na... Hindi, ang tanong ko lang, Oo. naniniwala kayo, I still maintain that. Oo, pero I still maintain the crimes were committed during the time, miyembro pa tayo. Yes. So ang tanong ko, hindi na tayo miyembro, dapat ba dinidinig ang kaso niya doon? May jurisdiction ba o wala? There is a robust functioning judicial system here. So, Para sa inyo, hindi. you still apply the complementary principle na pag may functioning judicial, unahin mo na dito. Kaya pareho kami ng gusto. Dapat sa Pilipinas. Pagdating nila dito, dapat sampahan ang kaso po si Duterte dito. Huwag kayo matakot kasi si Bongbong Marcos naman ang hari. Hindi sigurado tutuloy ang kaso, tatakbo ang kaso. Kaya kalukuhan pag sinabi nila na hindi magkaroon ng patas na laban dito. Tama, hindi magkaroon ng patas. Yari naman si Duterte kasi yung mga judge ay takot magdesisyon laban kay Bongbong Marcos. Ganun po yun ang mangyari. So yes or no po ba? Ano ba? Dapat hindi po ba siya dinidinig doon? Dapat dito. Dapat dito. Oo. In 3 years ago Oo. pa sinabi yun eh. Oo. So kung dapat dito, do you agree with what this At administration iba na yun, did? iba ng issue yun. There's such a thing as transnational implementation of warrant of arrest. Takot pa rin So, siya ibang dun. aspeto na yun. Pero ako, I still maintain na yun nga, walang jurisdiction. Okay, bago na tayo sa issue, Consistent no? tayo doon. Ang tanong ko, sa mga tumatakbo ngayong eleksyon, ito bang issue ng Duterte versus Marcos ang pinakamahirap sa kandidato? Ito bang mahirap sa inyo ngayon? Mahirap in the sense na Pagdating sa botante, pagdating Oo. sa paninindigan, Ako, pagdating sa pananalita. consistent naman ako. Ang hirap ng tanong ni Karen Davila. Mahirap pa siya sa masagot. Hindi niya masagot na direkta. Tinanong mo, yun pa rin ang sagot ko. As a lawyer, yung sagot ko. As a Filipino, yung emotions, the same. So, As a friend, the same. ano ang masasabi Paiwas talaga sagot mo. Ayaw mo, takot ka na hindi kayo bubuto ng DDS. ninyo pag nagbasa kayo sa social media na yung mga dating sumusuporta sa inyo na Duterte followers, pinagpatikos kayo. Siguro hindi narinig itong pinag-uusapan natin. Pero anong mensahe nyo sa kanila ngayon? Siguro kilatisin maigi. Yung kung Yeah. nagbago ba yung stand o pabago-bago yung stand. Palagay ko hindi. Diba? So kilatisin maigi. Kasi Bagong stand, pabor ka takot ka kay Bongbong eh. they're free to judge. We have an open democracy here. So, Ang Sige. pinakamalaki Anyway, alam mo po lahat to. Kumbaga, pinapakilatis ko lang sa inyo, kinikriticize ko lang sila in accordance with their answers. So, alam ko, ito kagaya si General Bantag, hindi pa rin nahuli. Sinisingil ko po si General Nick Torre. Torre Babel, bakit naman hindi pa na-aresto si Bantag? Akala ko ba magaling ka mag-aresto? Na-aresto mo na si Kibuloy. Na-aresto mo na si Duterte. Bakit si Bantag hindi nyo ma-aresto? Ano bang meron kay Bantag at hindi nyo kaya? Yun ba dahil ay kaklase ni General Jean Fajardo si Bantag kaya hindi nyo ma-aresto? Ha? Yun ba? Yan ang problema eh. So, siguro, magaga pa naman, magtawag-tawag tayo sandali. Si Silito Pornias, hi, salute to you, sir. Ang Kongreso ay. Tapos, si Ryan Mercado, Vrilla Hainos. Si Jelly Robles, maayong gabi. Otoy Maya Kusnapay, gandang gabi. Manuel Toribio, good AM from Virginia, USA. Acerlito Pornias, good day, sir. Ano na sa palagay nyo kung magkaroon tayo ng revolutionary government, ang tanging paraan para ma-dissolve ang Kongreso? Hindi po ako payag sa RIBGOV o revolutionary government. Kasi po, pag ginawa natin yan, maraming
patayan po ang resulta. Gusto ko mabago ang ating pamahalaan pero hindi sa ganong paraan. Kung mayroon man akong isang gustong gagawin para mabago ating paraan, tatakbo ako sa 2028 bilang presidente. Kung mananalo ako, yun, babago ang ating pamahalaan at aking itatayo. Pilitin ko na itatayo ng Kongreso sa pamamagitan ng Kongreso rin ang ating korte na kung saan ang magiging judge, ang maghusga ay mga tao na hindi na yung mga judge. Sisikapin natin na maging pareho po yan sa United States of America na mula nung July 4, 1776, ang korte sa United States of America ay tao ang naghuhusga. Ang tawag doon ay jury, hukom ng mamamayan. Ang mamamayan ang hukuman. At sila magbuto-buto kung guilty ang isang tao o hindi. At kung sino ang panalo sa civil case o hindi. Kagaya kayo, no? Sa kaso na sinampa ni Johnny Depp na libel, o hindi naman matawag na libel yung kundi defamatory damage by means of defamatory imputations. Ang nagdesisyon jury, hindi judge. So yan ang pangarap ko. Kasi pag tao ang bumoto, pipiliin kada kaso mamimili ng judge. So wala pong tinatawag na kotsabahan. At saka yung pagbabase ng kanilang paghukom ay hindi po nakabase sa rules of evidence, kundi base po sa kanilang makonsensya na paghusga. So yan po kang mas maganda niyan at naging successful na po yan sa bansa ng Amerika. Kita mo ang bilis na nakatayo mula sa problema sa diskriminasyon sa puti at itim. Wala ka na makitang diskriminasyon sa ngayon. Na wala ka na makikitang itim na dinidiscriminate ng puti. Wala ka nang makikita na brown color kagaya natin o yellow color kagaya ng Chinese na dinidiscriminate ng mga Americans na mga itim at saka puti. Yan po ang pinaka-perfect justice system sa mundo na inimbento. At ang iba pang mga bansa na kung saan ang mga tao ang naghuhusga sa bawat paglilitis o bawat trial ay United Kingdom po. Diyan nagsimula itong jury trial. Ang iba pa ay yung Canada. Kaya kita mo, maunlad ang bansa nila. Ang iba pang bansa ay ang New Zealand. Ganon din. Ganon din ang Australia. Ganon din nangyayari sa Hong Kong bago ito ibinigay sa China ay patuloy pa rin ang judge system dyan na kung saan mga tao ang namimili. Mga taong pinili sa komunidad sa bawat kaso ang nagdidesisyon para magsasabi kung sino panalo, sino talo sa bawat kaso. At ganun na rin po ang nangyayari sa Japan ngayon. Dati kasi bago mag-World War II or until 1930s, sa Japan po, tao po ang naghuhusga. Talagang binigyan ng emperor ng kapangyarihan ang mga taong pinili sa komunidad. Ang siya maghuhusga sa bawat kaso kung sino panalo at kung sinong talo. Ganun din po ang ginagawa ngayon ng South Korea. So ngayon kung sila naman, bakit ganun? Ibig sabihin makikita mo yung mga bansang maunlad at bansa na wala ka makririnig na human rights by violation ay yung mga bansa kung saan ang naghuhusga ay ang tao mismo. So jury ang tawag doon. Okay? Yan po ang aking pangarap pag ako'y mahalal na presidente ngayong 2028. Tatakbo po ako. I will run against Sara Duterte, against Tulfo, or against anybody else. I will campaign to the best I can. And from now on, I will try my best. Magninegosyo ako para makaipon ako ng pera pang kampanya. Wala akong ibang target dyan. Kung ano kinita ko, doon ko lang ibuhos yan. At kung manalo man ako, I will never recover the money I spent during the campaign. Ganun lamang po sasabi ko. So Kaga Joel, madyaw na gabi, attorney engineer,
Okay, Carlito, Celito Pornias, takot kay BBM, sayang kapeng. JT Swedad, oy, mare, correct yan sir, huwag na iboto. Papa Jack, vote straight, PDP senatorial candidates. Crispin Rivera, Mayap Abengi, Crispin. Tapos Kenneth, 29, vote PDP straight, Dr. Eric Mata. Dayaw the month, ang interview ni Nasana ang makakaligtas sa kanila sa kahiyan. So isiwalat na nila ang totoo, huwag iboto. Siyan si Lacson. Tapos si Pusdaki bala, namangka sa dalawang ilog si Ping. Tapos Joniel Adlawan, ano nangyari sa iyo Toto? Bakit dati anti-Duterte ka? Ngayon parang kumambyo ka. Kana maalala mo pala ba ako Toto sa sinabi ko sa iyo na almost 2 years na yata sabi ko sa iyo susunod ka pag anyway, the best I can tell you, Joniel Adlawan, I am a man who says and who goes for the law. Pag nilabag po ang batas, ay talagang pupukpukin ko yan. I don't care kung sino matamaan at sino ang mabibigyan ng pabor. Mali po yung pag-aresto sa tao. Hindi po ako papayag na pag-aresto ay walang warrant o arrest na nanggaling sa Pilipinas. Kaya kung sino ka man na kumakampi ka sa mga maling aresto, then you do not deserve to be a Filipino. Ganun lang po ako. Maling-mali po talaga pag-aresto. Iba namang usapin yun kung guilty ba siya o hindi. At mali rin ang jurisdiction, walang jurisdiction. Dapat dito siya kakasuhan sa Pilipinas kasi may batas naman tayo dito. At dito, ang mga testigo ay hindi na kailangan pumunta pa ng Netherlands. Dito na lang. At sa kapanahon na sinampa ang kaso, tanging authority to investigate lamang ang the only way na sabihin mo na nag-acquire ng jurisdiction o nag-umpisa ang ICC. Nung nangyari, kailan sila nag-umpisa? 3 years na hindi na member ang Philippines. Nag-stop maging member ang Philippines noong March 16, 2019. Kailan? Almost 3 years na. May sila nagsampa, naghingi ng authorization ng Office of the Prosecutor. September 2021, nagpumayag ang pre-trial chamber na mag-imbestiga. Wala na pong jurisdiction. Okay, sa sunod ko na ipaliwanag niya kung bakit wala. May isa pa akong argumento na nakita. Tapos si Olivia Golciano, Anthony Taberna, taga saan ba kamag-anak mo? Taga Sudan or taga Africa? Hindi po, wag naman tayo maging, wag naman natin insultuin si Anthony Taberna. Taga Nueva Ecija po siya. Si Jans Van 07, magkaibigan dapat manindigan, katol, o kahit ano man, kahit masama pa kaibigan mo yan. Dapat kampihan mo. Si Tol Tolentino, takot magsalita. Jans Van 007, dapat Violet Brown. Siya lang ang nagsabi na magkaibigan sila ni PRRD. Jans Van 07, takot ka lang eh. Ryan Mercado, playing safe. Nam TV, galit na galit si Baste dyan kay Tolentino. Jans Van 007, he was pusoy itong si Tolentino. Romel Bengson, naimbag nga rabi, Dr. Engineer Toto. Mga hunyango lang mga yan. Nag-iba ang kulay. Fortune, walang prinsipyo. Yan si Tolentino at Lacson. Fortune, walang prinsipyo. Kinulit lang. Violet Brown. Si Ping Lacson ang author at nag-approve ng MOAA na wala ng liquidation. Tama. Kaya dapat by certification. Bakit by certification lang? Mas patindi pa po yan sa confidential fund, yung MOOA na by certification. Pero mo certify mo na naggamit mo sa tama tapos wala kang ibigin resibo. Mas masahol pa yan kaysa yung may regrespiatos at least may resibo. Okay.
Henry, Didis, Kausing, Bistado. Bahala ka kung ano masabi mo kung DDS. Bakit? Masama ba magiging DDS? Henry? Kung magiging DDS man ako, mapatay na kayo lahat. Ako lang, nagkumakampi lang ko, ulitin ko lang, sa batas, hindi sa tao. Nagkataon ng batas ay, pahig ka ba na ikaw maging Duterte? Igaganon sa iyo, arestuhin ka na walang warrant of arrest? No, nunca. That should not happen. All Filipinos, whether you are bad, you are criminal, you are innocent, or whatever, the Constitution does not say that only the innocent can avail of the warrant of arrest. And it says that everybody must pass through due process. Ganun na kasimple. And if you say otherwise, then you do not deserve to be a Filipino. Joriel Adlawan, kumusta na si General Bantag Toto na dati ay please pagtalunan natin yan sa messenger. Nahuli na ba? Hindi pa rin eh. Sisihin mo yun sa mga kaklase niya, si Jean Pajardo, at saka sa boss niya na PNP Academy, PNP graduate, na si Nectore, hindi na maristo. Sisihin mo yun si Marbil na yan, hindi na maristo. Si Greenheart, si Tolentino, kahit iwas sumagot ng diretso, pero naniwala. Ay, yun ang tama sa lahat na sinabi niya. Sinabi niya na walang jurisdiction ng ICC. NAM TV, Joriel Adlawan, alam, pwede ka maging kakamping dilaw na may panindigan tulad din ni na Dr. Toto at Tony Rowena Guanzon. Tapos, Henry, buti na lang pala na-disqualify ito si Kausing. Wala namang problema kung disqualify ako. Okay? Sabi nila, nuisance ako eh. Okay? Pero pag-aralan natin yan. Kasanta Daisy, huwag ninyong malilitin mga supporters ng DDS. NAM TV, pinipilit tumusot ni Tolentino. Juniel Adlawan, ay, lipat na ako ng channel. Sige, lipat, wala namang problema. Wala pa, nobody stops you, Juniel. Pero pasalamat naman at kahit minsan, nagkakilala tayo. Cassandra Daisy, zero votes sa bagong BBM Senators. NAM TV, Joel Adlawan, mamaya pa yan, babasahin si Dr. Toto. Marjorie Genterula, hindi talaga namin iboto ang lahat ng alyansa. NAM TV, wala kasing maho-hostage kay Bantag. Kay Kibuloy, marami. Ay nako, kawawa naman ang kaibigan ko si Percy Lapid. Crescencio Hernandez, Boss Duterte ka na ba? Thanks. Hindi naman po ako Duterte. Nasa batas lamang po ako. Hindi po ako nakatingin sa tao. Kagaya po ako ni Atty. Libayan, issue for issue lang, tao lang. Wala ibig sabihin, wala sa tao. Hindi ako kumakampi kay sinong tao. Kung nagkataon na ikaw kampihan ng batas, well, it so happened. Aksidente lang yan. But I will maintain my full force of faith and conscience and my belief in truth in defending the law. So maraming katangahan sa itaas. Sir, balikan mo naman. Renato Serra, Doc Toto, good morning from New York City. Jiggy Riarte, hanap pa sa Bangaw. Tapos, akala niyo, ano ba ibig sabihin hanap sa Bangaw? Malabo pa sa Langaw. NAM TV, wala na, di na. Pababa, si BBM, kapag nanalo mga tao niya, sure na yung PI, People's Initiative nila. Tama, yan ang target talaga. Ramil Vergara, good PM, Dr. Toto. NAM TV, jury trial po ba yan? Opo, jury trial po, NAM TV. Bert Aris Pakotsaga, husgahin Mututo, performance nila. Tama. Tapos Ramel Vergara, si Lacson, di gagalaw yan kasi takot yan at baka mabuklat ng Kongreso ang kaso niya. Libres, Dr. Toto Kausing, bumaliktad ka na daw, sabi ni Enzo Recto, wala, pasensya na siya. Dapat malam niya kung paano bumaliktad ba o hindi. I am only for the law, I defend the law. Kasi naniwala talaga ako na nilabag ang batas sa pag-aresto. Dapat may warrant of arrest. Virginia Palisok, God bless po. NAM TV, paano yan, Dr. Toto?
si Mato-Bato, ang witness nila, isabi niya, ang trabaho nila ay, di hayaan na lang natin sila doon and let the sinner pay his sin. Ganun lang kasimple. Kung may kasala siya doon, ibang usapin yan kung may sala. Pero naniniwala po ako, in fairness, na may kasalanan talaga si Duterte dyan. Iba naman usapin kung dapat ba ICC ang mag-trial o hindi. Ganun lang po. Well, up to now, although narinig ko na lahat, nakita ko na lahat ng ebidensya, still, it depends kung meron ba talagang tinatawag na proof beyond reasonable doubt. Pero hindi tayo makapaghusga dahil hindi natin nakita pa ang lahat ng ebidensya. Tinatago nila eh. Makahusga lang ko patungkol po sa jurisdiction kung may authority pa ba ang ICC o wala. At saka kung tama ba o hindi ang warrant of arrest. Ang aresto nila na walang warrant of arrest. TV, paano yan, Dr. Toto? Nabasa ko na pala. Jupiter Pluto, Maray na Banggi, Violet Brown, thank you po, Dr. Kausing, at nabasa ninyo ang aking comments. God bless you. Okay, shout out na sa inyo dyan. Ben Reclamador, TV, Bisaya ka, Dr. Toto, expression ng mga Bisaya kong yang nungka. Nungka, salitang Espanyol. Yang nanay ko kasi, nungka, mahilig magsalita ng nungka. Kasi lagi siyang magaling magsalita sa Bacano yun eh. Tapos, TV, Dr. Toto, totoo bang nag-apply ng asylum si Amerika? Yung pamilya ni, hindi po asylum yun. Talagang binigay ng Amerika sa kanila na doon na sila pupunta. And dahil, yes, may batas pero walang hustisya, bulag sa mga pobre at hindi malakas ang impluensya. Katulad kay Kapersi, nilalabon na ng katotohanan ang hustisya para sa kanya. Pastor Rodi Rabi. Good morning, Dr. Kausing. Junior Adlawan, anong sasabi mo sa pag-aresto kay Kibuloy? Marami na. Ay sabi nila hindi naman na-aresto. Sumuko naman daw. Well, ang masasabi ko lang, yung pagpasok ay mali yun. Kasi wala naman talaga personal belief. Wala namang probable cause na alam ni Nick Torre na nandun si Kibuloy. Ang sinasabi nga, bumiyahe pa si Kibuloy galing Cotabato, papuntang Davao, para lang sumuko doon. Yeah, hindi ko naman alam ano totoo. Sabi lang nila yun. So, Rodi Rabi ay Pastor Nover de Los Santos. Sir Toto, kabunyog po ba kayo? Yes po, ipagbutuhan niyo pa kung wala pa kayong partido, party list, pakitulungan niyo lang ang bunyog party list. Tapos, sino pa? Junior Adlawon, Rodi Rabi, TV, may memo, Dr. Toto na pulis, noong March 17, naghanap sila ng ebidensya laban kay Digong. Ibig ba sabihin, hindi handa ang BBM admin? Ay nako, sila talaga. Ang problema, minadali. Rodi Rabi, vote attorney insurrecto for congressman, and David D. Angelo for senator. Art Pinitor, Marhay na Banggi, Dr. Engineer Toto. Roster, hello po, maayong aga, Nam TV. Tapos, Handa, Rodi Rabi, Nover del Santo, Sir Toto, make sure po na makakatakbo kayo, Senator, I vote para sa iyo. God bless. Sa 2028 na tayo tatakbo. Tutulungan tayo ni Pastor Rodi Rabi. TV, yan din ang sabi ni Gobernador ng Davao del Norte, bumiyahe si Kibuloy at sumuko sa Gobernador. Well, I do not know what happened really that. I don't want to put a judgment yet on Nick Torre kasi pwede rin man nangyari na tama rin si Nick Torre sa pagsabi. Pwede rin pang nangyari na si Kibuloy ang nagsasabi. So, hello Doctor, Dr. Kausing, Justice for Kapersi. Yes, we will pray for that. Magandang umaga po sa lahat. Hirap, hindi ka nakasisikapan ng sisikatan ng araw.